Magbabagsak tayo ng maraming yelo. Totoo pala ang kalokohan na ito. Diyos ko, may mata pala roon. Alisin na natin ito dito. Kamusta mga mahal kong manonood at paborito kong mga subscriber? Ako si Slav at ngayon nasa pakikipagsapalaran ni Slav tayo para maghanap ng natatagpuan. Sa ilalim ng yelo sa nagyeyelong disyertong ito. Pero sandali lang mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Nakakonekta ako sa closed-circuit television camera na nasa lugar kung saan ako naghahanap sa yelo at tingnan nyo kung ano ang nangyayari. Kita nyo! Kita nyo! May mga sprankies. May totoong sprankies at nandoon sila. Totoo sila. Oh! May 3 sprankies ng sabay-sabay. Isa sa kanila ay si Wender at yung iba pa. Nakalimutan ko na. Huwag nyo na lang pansinin mga kaibigan. Kaya ngayon alam nyo na may masamang nangyayari sa lugar na iyon. Isang bagay na konektado sa mga sprankies. Marami sa mga subscribers ko ang nagsulat ng mga komento. Heto sila, na dapat nating ipagpatuloy ang investigasyon tungkol sa sprankies. Kaya, binubuksan ko na ang aking metal detector at sisimulan ko na ang pagsasaliksik. Hanapin natin ang mga sprankies sa ilalim ng yelo. Dito, wala tayong nakuha kahit anong signal, sayang. Sa nagyeyelong disyertong ito, walang kahit ano. Wala. Oh, pero dito may nakuha tayo. Kaya alisin natin ang niebe para makita kung ano yon. Sa ngayon hindi ko pa makita. Oh, nakita mo ba yon? Mukhang mata o parang ganon? Oo, siguradong mata yan. Yan ang una nating nahanap at ang creepy talaga ng itsura. Tingnan mo yung bagay na yan, ulo ng berdeng spranky pero hindi ko maalala ang pangalan niya. Babae siya, nasa horror face siya ngayon. Grabe, napakadelikado kapag ang mga sprankies ay nasa horror face. Pwedeng maging malala yun. Kailangan ko ng maliit kong pickaxe. Heto na, gawin na natin to. Grabe, nababasag na ang yelo at kailangan nating mailabas ang spranky na to mula sa yelo. Pero ngayon, binabasag ko na ang yelo. Oh, ay gumagalaw siya. Wow, gumalaw na. Nakita mo ba yon? Ang nakakatakot, ang daming yelo. Oh, yung mga mata. Grabe, basagin pa natin ang mas maraming yelo. Kailangan nating mailabas yung bagay na yon. Ang creepy talaga ng itsura. Totoong berdeng spranky yan. Tingnan mo, may buhok, may mga mata, at may kung anong pula dyan. May mga kakaibang pulang batik sa lahat ng dako. Ang creepy talaga ng itsura. Siguradong sombrero ng berdeng spranky yan. Tingnan mo ang takot sa mukha niya. Ito pa lang ang una nating nakita. At kung nanonood ka pa, kung gusto mo pang makakita ng iba, huwag kalimutang i-like ang video na ito ngayon na. Alam kong kaya nating makuha ang 20,000 likes ngayon. Napindot mo na ba ang like button? Gawin mo na ngayon. Sige, maraming salamat. Tara, maghanap pa tayo ng iba sa yelo. Walang signal. Walang signal, wala. Pero dito, may nahanap tayong interesante. Gamitin natin ang maliit kong metal detector para malaman ang eksaktong lokasyon. Okay, hindi dito, pero ayun, oo. Bandang doon, bandang doon. Ayos yan. Sige, oras na para alisin ang niebe at tingnan kung anong nakatago doon. May nakikita akong kulay kahel. Konektado ba ito sa kahel? Ano paborito mong spranky? Isulat sa komento. Interesado talaga ako dyan. Siguro kulay kahel yan. Hindi pala. Hindi pala. Ano yon? Iyan ang telepono. Paano naman ito konektado sa mga sprankies? Hindi ko alam. Subukan nating basagin ang yelo at tingnan kasi kakaiba itong natuklasan natin. Sige. Ang weird talaga. Sige, ganito natin hatiin. Oh. Tara na. O sige, tingnan nyo guys, ang kakaiba ng telepono na yan. Sa tingin ko alam ko si Spranky na nagsusuot ng ganyang telepono. Oo, nakita ko na yan dati pero hindi ko maalala ang pangalan niya. Kung may idea kayo, paki-comment na lang sa baba. Pero suot niya talaga yung phone tube sa ulo niya. Hello! Sino yon? Ano ba yan? Sige, magpatuloy tayo sa paghahanap para malaman pa natin. Pero guys,
May iba pa akong nakuha mula sa closed circuit television camera doon sa lugar na yon at ipapakita ko sa inyo. Ano? Malapit nang matapos ang video na, "To, kaya patuloy lang kayong manood. Magiging wild to guys." May kutob ako na makakakita tayo ng pinaka nakakatakot na bagay pero hindi ko alam. Parang nararamdaman ko lang. Tingnan natin. May nakikita kang parang mga bakas sa niebe. Hindi matigas ang niebe. Ibig sabihin dito. Ibig sabihin, may nangyari dito, ilang araw na ang nakalipas. O baka kahapon lang. Baka may matinding laban dito. O ewan ko. Tingnan natin. Wala. Ay hindi, may nangyari pala. Ay grabe, may mata. Mata yata yun o kung anuman. Tingnan mo. Ano ba ito? Mata nga yan. Simulan na natin at ilabas natin ang ulo na to mula sa yelo. Maging sobrang eksakto tayo at maging sobrang maingat tayo. Habang kaya natin, grabe, nabasag na ang yelo. Pero guys, kung gusto nyong ilabas ko yung bagay mula sa yelo, huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Pakigawa na ngayon. Bumaba at pindutin ang pulang button para maging kulay abo. Pakiusap, mahalaga yon para sa akin. May pangarap ako na maabot ang 5 milyong subscribers sa lalong madaling panahon at matutupad nyo ang pangarap ko kung gagawin nyo yon. Ituloy na natin, grabe, ano yon? Tingnan nyo kung gaano nakakatakot ang itsura mula sa gilid na yon, grabe. Tingnan nyo yung bagay na yan. Grabe. Grabe, wala siyang bahagi. May mata na natatakpan ng dugong pula. Grabe. Alam ko kung sino yan. Guys, alam ko kung sino yan. Ito si Brown Spranky. Ito si Brown Spranky. Pero ngayon ay tuluyang nagyelo dahil nasa ilalim siya ng yelo. Pero hindi ko maalala ang pangalan ni Brown Spranky. May suot din siyang bakal na balde sa ulo niya. Oo, sigurado. Kung naaalala nyo ang pangalan niya, pakisulat sa comments. Kaya ngayon, kailangan nating ipagpatuloy ang ating pananaliksik, ang ating investigasyon tungkol sa mga Spranky. Pero bago yan, pwede nyong gamitin ang link na ito para mapanood ang playlist ko tungkol sa Spranky. Marami kaming videos tungkol sa kanila kaya pakigamit at panoorin ang iba ko pang videos tungkol sa Spranky. Tara na! Oo guys, marami na kaming nagawang videos dati tungkol sa Spranky. Pero gumagawa pa ako ng mas maraming content para sa mga subscribers ko. Oh, ang signal. Tingnan natin. Nako, mukhang nawala ko na. Pero pwede kong gamitin ang pinpointer ko para malaman ang eksaktong lokasyon ng maliliit na nahanap. Heto na. Oh, bandang doon. Oh, sigurado doon. Sige, itabi na natin ito at ngayon, alisin na natin ang niebe. Wow, ano yun? Ano yan? Kutsilyo yan. Hindi ko maintindihan, kaya gamitin natin ang pickaxe. Ayan. Nababasag ang yelo, pero hindi ko maintindihan kung ano yon. Sige mga kaibigan, kung nanonood pa kayo at hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo ngayon. Nabiyak ko na ang yelo, kaya linisin na natin para makita kung ano yon. Oh! Sige. O parang sirang tape recorder o parang ganon. Mukhang ganon talaga. Grabe, ang creepy naman nito at ang kutsilyo ay puno ng dugo. Ang weird talaga. Bakit kaya nasa loob ng tape recorder yon? Pindutin natin ang button na ito. Heto ako naghahanap ng mga halimaw at mukhang nakita ko ang mga Sprankies. Sabi niya maraming Sprankies ang nakita niya. Delikado lahat ng Sprankies na ito at may isa pa silang kutsilyo. May isa sa kanila may malaking kutsilyo. Grabe nag-aaway sila. Wow. Tunay na laban yan. Matindi ang laban na yan. Oo, may kinalaman ito sa horror face sa tingin ko. Tunay na laban yon. At sa tingin ko, yung lalaking nagre-record ng audio na to ay malapit sa laban ng mga Spranky at aksidenteng naibaon dito ang kutsilyo. Magpatuloy tayong maghanap para malaman pa ang iba pang bagay na konektado sa laban ng mga Spranky. Kaya interesado talaga ako sa laban ng Spranky. Tingnan natin ang iba pang bagay na maaaring konektado sa sitwasyong ito. Oo, at ito ang susunod nating nakita.
Sa tingin ko, kaya alisin natin ang niyebe. Wow, ano? Yun, nakita mo ba ang mga ngipin? Grabe, isa na namang ulo ng Sprunky. Yan, dilaw na Sprunky. Yan. Ang creepy niya talaga. Siguradong isa na namang horror face. O parang ganun. Grabe, tingnan mo. Yang bagay na yan, basagin natin ang yelo para makuha. Yan, oo, nababasag na ang yelo. Grabe. Malaki-laki ang ulo na. Yan, di ba? Kaya ngayon, kunin na natin. Oh, grabe. Tingnan mo. Grabe, ang creepy niya talaga. Siguradong ulo ng Sprunky. Yan, grabe. Pero naputol din ito. At naaalala mo ba na sinabi nung lalaki sa tape recorder na may sinabi siya tungkol sa malaking kutsilyo o espada o parang ganun? Baka yun ang ginamit laban sa lahat ng Sprunky na nakita natin ngayon. Ang tapang ng mga ngipin na to ang mga pulang dugong mantsa. At tong kakaibang mga antena, ang Sprunky na to parang baliw. Nakakatakot talaga ito. Pero ginagawa ko to para sa mga subscriber ko. Tuloy lang tayo. Kaya bago natin tapusin ang video, gaya ng ipinangako ko, ipapakita ko sa inyo ang ending ng video na yon. Tingnan natin kung ano ang nangyari pagkatapos. Ay, hindi. Nakakatakot na ang mukha ng mga Sprunkies. Nakakatakot at nakakakilabot talaga yan. Ay, hindi! Nag-aaway sila o may ginagawang masama. Tingnan mo, nahulog sila sa ilalim ng yelo. Kaya pala ang dami nating nahanap na mga bagay na konektado sa mga Sprunkies. Sira talaga ang mga sprinkler, lagi pa silang nag-aaway. Uy, tingnan mo, ang laki ng signal na yon. Napakalaking signal ang lumalabas mula doon. Sige, tingnan natin. Wala akong makita ngayon. Magtabi pa tayo ng mas maraming niyebe. Uy, tingnan mo. Parang metal na bagay. Ano yon? Mukha itong hawakan o parang ganun. Uy guys, tingnan nyo. Mahaba at malaki itong metal na bagay na may hawakan. Parang malaking espada o malaking kutsilyo na narinig natin dati. Siguradong kailangan natin ng malaki. Karet para dyan, malaking tuklas yan, di ba? Basagin natin. Wow, kunin na natin yan. Wow, grabe mga tol. Tingnan nyo yan. Ang laki ng espada. Parang itak o kung anuman. Siguradong malaking tuklas to. Kakaiba talaga. Itong malaking espada na to, siguradong ginamit laban sa mga Sprunkies. Noong labanan ng Sprunky, ilang araw na ang nakalipas. Sobrang gulo noon. Tingnan nyo. Lahat ng ulo ay nahati gamit ang bagay na to. Yan ang dahilan kung bakit natin sila nakita na ganoon. Kaya isipin nyo ang sitwasyon na to. May isang tao, halimbawa si Sprunky o iba pa, na gumamit ng malaking kutsilyo na ganito at pagkatapos ay nahulog ang ulo kasama ng lahat ng mga Sprunky. Pero sino kaya ang gumawa nun? Baka si Black yon, baka si Vendor, o baka isa pang delikadong karakter na Sprunky. Kung may mga ideya kayo, huwag kayong mag-atubiling isulat ito sa mga komento. Ako nga pala si Lab, salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para hindi ninyo mamiss ang mga susunod kong video. Huwag kalimutang i-like ang video. Sa tingin ko, kaya nating makuha ang 40,000 likes para magpatuloy sa seryeng ito tungkol sa Sprunkies at mapanganib na natuklasan. Salamat sa panonood, paalam.